GMRC 4, Term 1, Week 5. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagkilala sa sariling pananampalataya, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Naipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng mga paraan ng pagsamba at pagsunod sa mga tagubilin ng kinabibilangang pananampalataya. Una, nakapaghahayag ng mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang pagkilala sa sariling pananampalataya ay nagsisilbing gabay upang mas mapabuti ang mga kilos at mailapit ang sarili sa Diyos. At pangatlo, na isasakilos ang mga aral ng kinabibilangang pananampalataya. Para naman sa nilalaman ng ating aralin, ito ay pagkilala sa sariling pananampalataya. Una, ang aking paniniwala at pananampalataya. Pangalawa, ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Magbigay ng 5 pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino. Narito ang mga halimbawang kasagutan. Ang mga pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino ay: una, maipanganak, magkaroon ng pangalan at bansang kinabibilangan. Pangalawa, maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Pangatlo, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at oras na maging malaya. Pang-apat, magkaroon ng magandang edukasyon. Pang-5, malayang maipahayag ang sariling pananaw at opinyon. Pang-6, mahasa sa kakayahan. Pang-7, makatira sa mapayapang pamayanan. Pang-8, mabigyan ng proteksyon laban sa mga abuso, panganib at karahasang dulot ng gulo at alitan. At pang-9, maipagtanggol at mapagsilbihan ng ating pamahalaan. Ang ginagawa ng isang tao ay galing sa kaniyang paniniwala. Sa ginagawa nila, makikita natin na ang mga tao sa larawan ay naniniwala na may Diyos. Hindi lamang sila naniniwala, ang kanilang paniniwala ay isinasabuhay nila. Sila ay nananampalataya, kaya nagdadasal sila. May ibang tao na naniniwala na may Diyos, ngunit hindi sila nananampalataya sa Diyos. Sa sariling gawa sila nananampalataya, kaya hindi sila naglalaan ng panahon sa pagdarasal. Ika nga, kahit ang mga masasamang tao ay naniniwala sa Diyos. Sa aralin natin, matutukoy natin ang ilan sa ating pinaniniwalaan. Mauunawaan rin natin ang kaibahan ng paniniwala sa pananampalataya at matutuhan natin ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Kaugnay na paksa bilang isa. Ang aking paniniwala at pananampalataya. Para sa gawain bilang isa, piliin sa ibaba ang mga larawan na nagpapakita ng iyong paniniwala. Gumawa ng sanaysay ukol sa mga larawang napili mo. Halimbawa, ang ika-5 larawan ay nagpapakita ng aming bahay sambahan. Tingnan ang ika-5 larawan. Ang Islam at Kristyanismo ay 2 malalaking relihiyon sa Pilipinas. Ang mga tagasunod ng Islam ay tinatawag na Muslim. Ang mga Kristiyano naman ay sumusunod sa buhay at turo ni Jesus. Sa ibaba, makikita ang mga paniniwala at turo ng Islam at Kristyanismo. Una, paniniwala.
Sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala sa isang Diyos na tinatawag na Allah at si Propeta Muhammad ay kaniyang sugo. Ang mga Kristiyano naman ay naniniwala sa Diyos na ipinahayag o ipinakilala ni Jesus sa kanyang turo at buhay. Pangalawa, banal na aklat. Ang Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ang buhay at turo ni Jesus ang modelong sinusundan ng mga Kristiyano. Samantala, ang Quran naman ang pinagbabatayan ng mga turo sa Islam at ang buhay at turo ni Muhammad ang sinusunod. Pangatlo, ang pinakamahalagang aral. Ang pangunahing turo sa Kristiyano ay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapatawad, at ang pagsunod sa mga aral ni Hesukristo. Sa Islam, ang 5 pangunahing turo or 5 pillars of Islam ay ang pagsagawa ng pagpahayag o confession o tinatawag nilang shahada, panalangin o sala, pag-aayuno o fasting o saum, pagbigay ng abuloy o zakat, at ang paglakbay patungo ng Mecca sa abot ng makakaya o Hajj. Pang-apat, ang bahay-sambahan. Ang mga Muslim ay nagsasamba sa moske. Ang mga Kristiyano naman ay sa simbahan. Sa kabila ng pagkakaiba, maaaring magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan ang mga Muslim at Kristiyano at sa iba pang relihiyon at paniniwala. Ang pagbibigay halaga sa mabuting ugnayan ay kinakailangan para sa pakikipagkapwa-tao. Batay sa ating pagtatalakay, puna ng mga puwang, kaugnay sa iyong paniniwala. Nakasulat dito ang aking paniniwala. Isulat kung anong relihiyon kayo nabibilang. Halimbawa, ako ay isang Kristiyano. Naniniwala ako na isulat ninyo kung sino ang inyong pinaniniwalaan. Halimbawa, naniniwala ako na si Hesukristo ay isulat ninyo kung ano ang paniniwala nyo sa inyong Diyos. Halimbawa, naniniwala ako na si Hesukristo ay Diyos na buhay. Ang aklat na batayan ng turo namin ay, anong aklat ang inyong pinaniniwalaan? Halimbawa, ang aklat na batayan ng turo namin ay, ang aklat ng Biblia. Ang pinakamahalagang aral para sa aming paniniwala ay, isulat naman ninyo ang pinakamahalagang aral sa inyong paniniwala. Kami ay nagsisimba sa, sulat ninyo kung saan kayo nagsisimba. Isulat naman ang inyong pangalan at lagda. Ang pananalig o pananampalataya ay iba sa paniniwala. Ang paniniwala ay turo o aral na pinaniniwalaan. Ang pananampalataya naman ay ugaling taglay ng tao na nagpapatibay ng kanyang ugnayan sa Diyos. Pagsasabuhay ng pinaniniwalaan ay nagiging kaugalian. Anuman ang kinabibilangang pananampalataya, ang mananampalataya na taimtim ang pagtitiwala ay sumusunod sa mga tagubilin at aral na kanilang paniniwala. Ang taong may pananampalataya ay buong pusong sumusunod at nagiging kaaya-aya ang mga gawi. Anuman ang kinabibilangang paniniwala, ang mahalaga ay ang pagsasabuhay at pagsunod sa mga mabubuting aral. Kaya nagagabayan tungo sa mabuting buhay at pakikitungo sa iba. Nakakatulong ang pananampalataya sa pag-iwas sa hindi magandang gawain. Kung ang pag-iisip ng isang tao ay puno ng mabubuting turo at sinisikap niya itong isabuhay, mahuhubog ang kanyang buhay ayon sa mabubuting aral ng kaniyang pinaniniwalaan. Kahit sa kahirapan, ang sumasampalataya ay may kaagapay sa lahat ng oras. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Mapagpasalamat at mapagmahal ito dahil ang damdamin ay puno ng mga magagandang aral, ang puso at isipan. Nagtitiwala ito na makakamit ang adhikain sa buhay. Ang tunay na mananampalataya
ay may pag-asa at lakas sa pagharap sa hamon ng buhay. Patuloy itong kumakayod at kumakatok dahil alam niyang bubukas ang pinto. Ngayon ay dumako naman tayo sa gawain bilang 2. Panuto, tukuyin kung paniniwala o pananampalataya ang tinutukoy ng mga sanaysay. Unang bilang, ang sabi ng Biblia ay makapangyarihan at mabuti ang Diyos. Ito ba ay paniniwala o pananampalataya? Tama! Ito ay paniniwala. Pangalawa, isa sa turo ng Islam ay ang pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Ito ba ay paniniwala o pananampalataya? Tama! Ito ay paniniwala. Pangatlo, isinasabuhay niya ang aral na magpatawad sa kapwa kaya hindi siya nagtatanim ng galit. Ito ba ay paniniwala o pananampalataya? Tama, ito ay pananampalataya. Pang-apat, sinisikap kong maging mabuti dahil naniniwala ako na mabuti ang Diyos. Ito ba ay pananampalataya o paniniwala? Tama, ito ay pananampalataya. Pang-5, naniniwala siya na mahal siya ni Jesus kaya hindi siya nawawala ng pag-asa. Ito ba ay paniniwala o pananampalataya? Tama, ito ay pananampalataya. Pang-6, kayod ng kayod lang siya, may awa ang Diyos. Ito ba ay paniniwala o pananampalataya? Tama, ito ay pananampalataya. Pang-7, hindi natitinag ang kanyang pananampalataya kaya hindi siya nanghihina. Ito ba ay pananampalataya o paniniwala? Tama, ito ay pananampalataya. Pang-8, marami siyang alam na turo pero hindi naman niya isinasagawa. Ito ba ay paniniwala o pananampalataya? Tama, ito ay paniniwala. Pang-9, madasalin siya at napakasipag din sa pag-aaral. Ito ba ay pananampalataya o paniniwala? Tama, ito ay pananampalataya. At pang-10, magaling lang siya sa pangaral pero hindi sa gawa. Ito ba ay pananampalataya o paniniwala? Tama, ito ay paniniwala. Kaugnay na paksa bilang 2. Mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Kung tutuusin, lahat ng paniniwala ay may magagandang aral. Ngunit kung hindi ito pahalagahan, mananatili itong aral lamang. Hindi ito magkakaroon ng magandang epekto sa buhay. Ang pagpapahalaga sa pananampalataya ay nakikita sa gawa. Ang sumusunod ay mga nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga magagandang aral na ating pinaniniwalaan. Una, panalangin. Ang iba ay nananalangin ng tahimik sa kanilang silid. May iba namang pumupunta sa simbahan para magdasal at magsindi ng kandila. Para naman sa iba pa, ang pananalangin ay naaayon sa nakasanayan ng ritual sa pagdarasal. Ang saloobin, mga hinaing at kabigatan ng isang tao ay ipinapaabot sa Diyos. Humihingi ang nananalangin ng lakas, tulong o dunong sa pagpapasya. Ang dalangin ay naguugnay sa atin sa Diyos.
Sa makatuwid, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap at nakakaharap ang Diyos. Ang dalangin ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kabigatan at problema. Ang biyaya ng Panginoon ay napapaabot sa atin sa pamamagitan ng kaniyang presensya. Ang mga panalangin ay nagbibigay ng liwanag at patnubay sa mga hamon ng buhay na nagpapalakas sa espiritual na paglalakbay ng isang tao. Ang nakalulugod ay ang kagandahang loob na bunga ng magagandang pakikipag-ugnay sa Diyos sa dalangin. Ganito rin ang epekto ng pagsamba kung saan may aral na natututuhan sa kinabibilangang pananampalataya. Bunga nito, karamihan ay matulungin at may pag-unawa sa kapwa. Pangalawa, pagsamba. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang sarili sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit, at pagsasagawa ng mga serbisyo, nararamdaman ng mga mananampalataya ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Ito'y nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang regular na pagsamba ay nagbibigay ng lakas at gabay sa mga mananampalataya sa kanilang mga desisyon at pagkilos sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, natututuhan ng mga mananampalataya na magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagsamba ay nagbubunga ng pagbabago sa mga ugali at pag-uugali ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng regular na pakikisama sa mga kapwa mananampalataya at pag-aaral ng mga aral ng Diyos, natututuhan ng mga tao na maging mas mabuti at maawain sa iba. Ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ay nagiging bahagi ng kanilang buhay na nagbubunga ng pagkakaisa at pag-unlad sa kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang pagsamba sa tunay na Diyos ay nagbibigay ng kaganapan at kahulugan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay naglalayo sa kanila mula sa kawalan at nagbibigay ng patnubay at layunin sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, natatamasa ng mga tao ang kagandahan at biyaya ng espiritual na buhay na hatid ng kanilang ugnayan sa Diyos. Ang pagsamba ay nagdadala sa atin ng kagandahang loob ng Diyos. Pangatlo, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman at unawa sa mga aral ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbasa at pag-unawa sa mga salita ng Diyos, natututuhan ng isang tao ang mga prinsipyo at mga utos ng Diyos na magtuturo sa kanya kung paano mamuhay ng maayos at maka-Diyos. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagpapalakas ng pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na buhay. Pang-apat, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang mahalagang aspekto ng buhay na nagbibigay daan patungo sa tunay na kaligayahan at pagpapala. Sa bawat utos na ibinigay ng Diyos, mayroong layunin at kabutihan na naidudulot sa atin, kahit na minsan ay hindi ito agad nauunawaan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, ay naipapakita ang ating paggalang at pag-ibig sa Kanya. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos, ipinapahayag natin ang ating pagtanggap sa Kanyang otoridad at pagkilala sa Kanyang karunungan. Sa pamamagitan nito, lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos at lumalawak ang ating pag-unawa sa Kanya bilang ating mapagmahal na Ama. Higit sa lahat, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan sa ating puso. Kadalasan, ang utos ng Diyos ay nag-uugnay sa ating pakikipagkapwa. Sa pagkilos natin ayon sa Kanyang mga tuntunin,
natatamo natin ang tunay na kalayaan mula sa kaguluhan ng mundo at mula sa kasalanan. Ang pagtugon natin sa kanyang pag-ibig at biyaya ay nagbubunga ng kapayapaan at kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan o karangyaan sa mundo. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay. Una, itala ang 4 na pamamaraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya batay sa mga larawan at pagtatalakay. Pangalawa, itala rin ang mga resulta ng pagpapahalaga sa pananampalataya sa buhay ng isang tao o mga bunga. Mga bunga ng pagpapahalaga sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Panuto, babasahin ng mga mag-aaral ang talakay ukol sa mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Habang binabasa ito, ay hahanapin ng mga mag-aaral ang mga bunga ng iba-ibang paraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya. Isulat ang mga pamamaraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya sa baba ng puno at ang mga bunga sa paggawa nito. Para naman sa gawaing ito, bawat mag-aaral ay mag-iisip at magtatala ng mga bunga ng pananampalataya na mayroon sila, bunga ng pananampalataya na wala sa kanila, at anong gagawin nila para mapasa kanila ang mga bunga ng pananampalataya na gusto nila. Ako ngayon at mga bunga ng pagpapahalaga sa pananampalataya na gusto ko. Sa unang column, isulat ninyo ang mga bunga ng pananampalataya na mayroon ako. Pangalawang column, mga bunga ng pananampalataya na wala ako. At pangatlong column, ano ang gagawin kong pagpapahalaga sa pananampalataya? Ngayon ay gawin na ang pagsusulit na ito. Itugma ang mga salita sa kaliwa sa salaysay sa kanan. Unang bilang, pananampalataya. Ano ang kahulugan nito? Piliin ang tamang sagot sa kanan. Tama! Ang sagot ay letter B. Pagbibigay halaga sa paniniwala sa pamamagitan ng mga mabubuting aral. Pangalawa, moske. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Magaling! Ang tamang sagot ay letter E. Bahay-sambahan at dalanginan ng mga Muslim. Pangatlo, Kristiyano. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Tama, ito ay letter D. Ang tawag ng relihiyon na sumasampalataya kay Jesus na anak ng Diyos. Pang-apat, Islam. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Tama, ang sagot ay nasa letter G. Relihiyon ng mga Muslim. Panglima, Muslim. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Magaling! Ang tamang sagot ay nasa letter K. Naniniwala na si Muhammad ay propeta. Pang-anim, krus. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Tama! Ang sagot ay nasa letter M. Napakahalagang simbolo para sa mga Kristiyano. Pampito, panalangin. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Tama! Ang kahulugan nito ay nasa letter A. Paraan ng sariling pakikipag-ugnay sa Diyos. Pangwalo, Biblia. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Tama! Ang kahulugan nito ay nasa letter I. Banal na aklat ng mga Kristiyano. Pangsyam, Quran. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Tama! Ang sagot ay nasa letter H.
banal na aklat ng mga Muslim. At pang-sampu, paniniwala. Piliin sa kanan ang kahulugan nito. Tama! Ang sagot ay nasa letter L. Aral at turo na isinasaisip at pinaniniwalaan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!